There is no exemption. It is common to humankind na lahat ay merong pagsubok na dinaranas. Ngayon, sa pagsubok na dinaranas natin, iba't iba ang nagiging anyo ng ating pagtanggap. Ang iba ay lumalaban talaga kahit na talagang gipit na laban pa rin. At ang iba naman ay nakakalungkot pakinggan, sumusuko na to the point na ang iba ay nagsusuicide na. But in our part today, pag-aralan natin paano tayo mananatiling lumalaban. Ang topic kasi natin is about never give up. Kaya kinakailangan para tayo ay hindi susuko, we have to keep on moving. May I invite everyone na tayong lahat ay tumayo? At sa ating pong pagtayo ay basahin po natin ang pangako ng Diyos na isinulat ni Propeta Isaias sa Kabanata 41, talata 10. Sabi po, Isaiah 41, chapter 41, verse 10 says, sabay-sabay po tayo, sige po, declare natin, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up my victorious right hand. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Damahin natin patuloy ang presensya ng Diyos sa ating piling. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat minsan pa kami ay pinagtagpo-tagpo mo sa lugar na to upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Upang kami, Panginoon, ay dulutan ng kasariwaan ng aming pag-asa upang kami ay manatiling umahakbang pasulong, Panginoon. Manatiling lumalaban, Panginoon. Hindi po kami gigive up, Panginoon. Hindi po kami susuko sa anumang hamon ng buhay sa buhay namin, Panginoon. Kundi sa halip, Panginoon, kami po, O Diyos, ay patuloy na mananindigan na maglilingkod at magtatapat sa iyo. Samahan po nawa kami sa mga pangako mo pong ito, Panginoon, ay panghawakan po namin, O Diyos, upang kami ay manatiling matatag at malakas sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po, Ama. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen, Amen. God bless you po. Muli po itong sabi sa Isaiah chapter 41, verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang pangakong ito ng Diyos ay hindi lamang para sa kay Isaiah na sumulat nito, kundi para sa ating lahat na humaharap sa mahigpit na pagsubok ng buhay. Minsan matatanong natin, bakit meron pang trials or testing? Bakit kinakailangan pang may testing? Tingnan niyo po, no? Yung mga nag-aaral na sila eh. Bakit dumadaan pa ng mga first grading period, second grading period, third grading period, fourth grading period, pagdating naman sa college, preliminary exam, midterm exam, final exam. Bakit may examination pa eh? Nag-aaral naman sila. Pinapakinggan, uma-attend naman lagi silang pumapasok. Bakit may exam pa? Ba't may testing pa in life? Dahil inaalam ng nagturo yung level ng understanding ng tinuruan niya. Karapatan niya yun. Para malaman niya kung talagang na-absorb ng mga estudyante ang mga itinuro niya. Kaya yung mga naka-absorb ang tataas ng grade, nabibigyan ng maganda grade. Kasi nga, nakita ng mga teachers na nagpa-test sa kanila, na-absorb nila yung learnings. Nagkaroon sila ng learnings. Dito rin po sa buhay natin, ganoon din po, sa sasakyan. Bago ka bumili ng bagong sasakyan, i-test drive mo muna, di ba? Titignan mo kung okay sa'yo. Hindi naman kasi bibili ka kagad ng sasakyan, okay na, take out na yan. No, kailangan i-test drive mo rin. Tingnan mo kung paano ka magiging komportable sa pag-drive nito. Ganun po. Sa buhay din po natin, laging merong testing. At iba't ibang klaseng testing ang nararanasan natin. In our introduction, sabi, why testing in life is unavoidable.
while life has go through the night of weeping. Why do God's people have to stay down in the valley of groaning? Tatlong why po ang ginawa ko ng ating pong introduction dito. Why testing in life is unavoidable? Ba't hindi may iwasan yung pagsubok? Kasi po talaga nakalaan na to sa atin eh. Ano po ba ang dahilan ng Diyos para tayo ay subukin pa? Meron nga po ba siyang magandang dahilan para tayo ay subukin? At bakit iba't iba ang level ng pagsubok? Sabi ko po sa inyo kanina, walang exemption sa pagsubok. Kahit mahirap ka man o pinakamayaman ka man, sa buong mundong ito, dadaan at dadaan ka pa rin sa pagsubok. Kalulungkot pong isipin, no? Yung mga nagdaang yung mga mayayaman nating mga politiko o mga naglilingkod sa ating pamahalaan, sila po yung nakitaan ng talagang kawalan ng integridad sa pinagkaloob sa kanilang katungkulan na pinagkatiwala sa kanilang katungkulan. Walang integridad. Paano po? Hindi po sila naging matapat sa pinagkatiwala sa kanila ng pamahalaan at sa paghalal sa kanila ng taong bayan. Ano nangyari po? Di po ba ngayon, lahat tayo, nababalitahan natin yung matinding korupsyon sa DPWH at ang lahat involved. Kahit na sa legislative bodies, and even ini-involve pa ang ating presidente. Nakalulungkot isipin, ganito po ba ang moral ng mga Pilipino ngayon? Sabi nga ni Trump, napakayaman ng ating bansa, subalit ni mga politikong mga corrupt, ganid. Di ba? May mga, tulad na sinabi po sa inyo, iba't iba ang level, ang antas ng pagsubok na dinaranas natin. Subalit, iba't iba rin ang paraan ng pagtanggap natin o pagharap natin sa mga pagsubok na ito sa buhay natin. Ang iba nagtatapat, ang iba lumalaban, ang iba nandadaya, ang iba naman sumusuko. Iba't iba. But ano po ba ang pagharap sa hamon ng pagsubok sa atin na kinalulugdan ng Diyos? Alam naman po natin yun, yung lumaban ka ng parehas. Tanggapin mo ito at ipagkatiwala sa ating Diyos na buhay. While life has to go through night of weeping. But minsan, hindi naman tayo laging masaya eh. Minsan dumarating din sa punto ng buhay natin, nalulungkot tayo. Dumarating din sa punto ng buhay natin katulad nito. Nangyari sa buhay ng kapatid natin si Sean. Alam natin yung kalungkutan. Hindi pwedeng hindi ka malungkot. Alam natin, nasa langit po siya. Pero yung lungkot ng paghihiwalay, nandun yun eh. Hindi mawawala yun eh. Hayop man na alaga natin, kinalulungkot natin kapag nawala sa atin. How much more? Tao pa kaya, mahal mo pa sa buhay? And even Christ Himself, He wept nung namatay si Lazarus. Siya po ay nanangis and even nagkaroon din po siya ng halos depression nung panahon na siya ay nanalangin sa Gethsemane. Sa kanyang pananalangin ay talagang pinawisan siya ng dugo. Sabi, kaya nga po sa buhay natin, paano natin hinaharap ang pagsubok sa buhay natin? Katulad po din po ba kaya tayo ng mga politiko? Katulad din po kaya tayo ng mga Kristiyanong matatapat na naglilingkod at umaasa sa ating Diyos na buhay? Kaya sabi po natin, no, testing reveals the strength of our commitment. Kaya merong testing eh. Inahayag nito, ng testing na to, kung gaano ang commitment natin sa ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga po yung iba, spiritual testing reveals the impurities in our heart. Kung tayo po, mananampalataya at nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ito yung yung pagsubok na to na hinaharap naman natin, it reveals the impurities. Alam niyo yung impurities, yung mga, kumbaga sa tinutunaw na ginto, pag kailangan dumaan sa matinding apoy yan para matunaw. At yung mga dumi na humalo sa ginto,
yun po yung inaalis, yun yung mga impurities. Sa buhay natin, meron din mga impurities. Ano yung mga impurities na to? Yung sama na loob, hinanakit, galit, pagkamuhi, katamaran. Yan yung mga impurities. Habang sumusunod tayo sa Panginoong Jesus, habang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, inire-reveal niya lahat sa atin to. At the same time, yun dun lumalabas ang sino mang nakipagkaisa kay Jesus ay siya ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Yun. Sa totoo lamang po, hindi naman tayo dating ganito eh. Pero dahil sa pakikipagkaisa natin kay Kristo, ito tayo ngayon. Willing to listen to the Word of God. Willing to be renewed. Dahil nakipagkaisa tayo kay Kristo. Kaya po, ganun po kahalaga kung bakit merong mga testing in life. Nakalulungkot po sabihin, no? Some of those who faces trials, testing in their life, yung iba bumibigay. Nagkakaroon po ng hopelessness. Yung nawawalan sila ng pag-asa. Pag nawalan na ng pag-asa ang isang tao, yung feeling of doubt, yung feeling of kalungkutan, helplessness, grief, fear, exhaustion can cause them to want to withdraw from others. Yung mga taong nawawalan ng pag-asa, parang ina-isolate na lang nila yung pagsarili nila. Ayaw nilang makihalo-bilo pa sa mga tao. Nagiging emo kung yung tawagin natin dito ngayon. Nagiging emo. Ayaw na maki-involve. Saan? Sa lahat ng mga groupings, sa lahat ng pakikipag-interaction. Ayaw na. Dahil ito yung mga taong nawawalan na ng pag-asa. At the same time, madaling umidit din ang kanilang mga ulo kapag madaling mainis, madaling mapikon, kapag at the same time, yung mga tao nawawala ng pag-asa, tulad na nasabi ko sa inyo kanina, nagkakaroon ng suicidal attempt. Sa school, na kung saan ako ay involved, marami na po akong naka-encounter na mga kabataang nag-aaral and even the teachers, nakakausap ko, suicidal po sila ba? Mapalad pa rin po ako dahil binigyan ng opportunity na makausap sila. At the same time, nabibigyan sila ng bagong pag-asa. Natutuwa po ako siguro dahil siguro ito talaga yung calling sa akin ng Lord na makaharap ko sila, mga taong ito. Kaya, alam nyo, madalas tayong mga mananampalataya ay ginagamit ng Diyos para to encourage yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Minsan, yung testing, madalas yung testing in life ay nanggagaling sa kahirapan. Madalas, kala natin, mga mahihirap, sila yung matinding dumaranas ng pagsubok, yung mga mahihirap na to. Sabi, poverty. Kaya yung mga kabataang babae, kapag para matakasan lang yung kahirapan, nag-aasawa ng maaga. May isang tribo doon sa pinuntahan namin sa South Cotabato, yung Tiboli tribe. Nakausap ko yung isang ginang doon, isang babae. Sabi niya, at abang kausap ko siya, may tumawag sa kanya, Lola, Lola ka na ba? Ilan taon ka na ba? 36 po. 36 Lola ka na? Ang laki na ng apo mo? Opo. Ilan taon ka na ba nag-asawa? 13 years old po. Ang bata naman, dito po kasi sa tribo namin, kapag ang babae, dinatnan na, we consider them dalaga na. Kaya nakakapag-asawa. So, ganun, no? Dahil sa kahirapan, gustong takasan ng kahirapan, nag-aasawa ng maaga. Kamakailan din, yung isa sa kasambahay namin na kabataan, nagpaalam sa amin at nag-asawa. So, bakit? Kasi gustong takasan ang kahirapan. Kaya yung iba naman, ibang paraan ang ginagawa. Dinadaan sa pagbebenta ng kanilang mga dangal, nagiging prostitute, para takasan lang ang kahirapan. Ang iba naman ay dinadaan sa pagnanakaw o pandaraya para lang matakasan ang kahirapan. Sabi,
Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, tinatapasan natin ng kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung pinangako sa atin ni Apostol Pablo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kung tayo'y patuloy na umaasa sa Diyos, anumang sitwasyong nararanasan natin, tatanggapin natin ito ng buong buo, na may pag-asa sa ating Panginoon. In 2 Corinthians chapter 4, verse 8, sabi, we often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. Sabi, enable not to give up. Anong dapat natin gawin para hindi tayo gi-give up? Kailangan maging matatag ka. Sabi po rito, kailangan, enable not to give up, kailangan maging matatag. Alam niyo po ba, maging matatag? Sabi, meron akong kausap, kamakailan, kaibigan, sabi niya, matapang ako. Okay, kahit matapang ka, ako makulit. Minsan, alam niyo po, daig ng makulit ang matapang. Sa Luke chapter 18, verse 1, merong isang certain judge doon. Yung judge na to, walang kinatatakutan kahit Diyos. At meron din namang ina na umihingi ng katarungan, na makulit. Kakakulit ng inang ito para makamit niya yung katarungan na hinihingi niya, lagi siyang nagpapakita doon sa matapang at mabagsik na judge na to. Hanggang sa naisip ng matapang at mabagsik na judge na to, sabi niya, dahil sa kakakulit ng babaeng ito, yung hinihingi niyang katarungan, ibibigay ko na, kaysa kung ano pa ang magawa ko sa kanya. So, di ba patunay lang, daig ng makulit ang matapang? Di ba? Kaya sabi niya sa akin, yung kaibigan ko, matapang ako, sabi niya, okay, makulit naman ako. Sa pagiging makulit, alam niyo po, makakamtan niyo rin kung ano ang gusto ninyo. Kakakulit ko sa misis ko, napwersa na siya. Napwersa niya, tanggapin na ako. So, yun po, enable not to give up, para hindi tayo give up, itong kailangan natin. Number 1, keep the faith in Christ. It requires stability in terms of decision making. Keep the faith in Christ. Minsan alam nyo kasi, yung pananampalataya natin kay Kristo, minsan di natin namamalayan, ay nawawala na. Bakit? Halimbawa, dumating yung kagipitan, may sakit. Yung anak mo, hospital ka agad. Okay, wala problema ron. Pero, kumatok ka ba muna kay Kristo? Sabi niya, knock and the door will be open for you. Seek and you shall find. Ask and it will be given to you. Dumaan ka ba muna kay Kristo? Kaya nga sabi rito, keep the faith in Christ. Kapag dumating yung pagkakataong emergency in your life, naalala ko lang po. Sa tinitirahan namin sa Tondo nung araw, 2 house apart, nasusunog yung bahay. Ngayon, nasa taas kami, dahil sa sunog na yun, pumapasok na yung maraming usok sa bahay namin. Si misis ko nagtanong, sabi niya, anong gagawin natin? Sabi ko ganito, kapag nagpatuloy pa ito, dalhin mo yung mga bata sa Gido. Tapos, ako may iwan dito. Pero bago natin gawin yan, sabi ko, manalangin muna tayo. Nag-pray kami, nagpe-pray kami, punong-puno na ng usok sa loob ng bahay namin. Hanggang sa, mahaba yung prayer ko. Hanggang sa pagtapos ng prayer ko, alam niyo po, sabi ng diniklaran, wala na sunog. Wala na sunog. Kaya nga po, sabi ko, nasasabi ko kamakailan din, yung isang mama doon na nagtataka, paano ko nabuhot tong rep na to mag-isa? Adrenaline kasi. Nabitbit niya yung Ngayon ang problema niya raw kung paano niya ibabalik sa bahay niya. Ang sinasabi ko lang dito sa mga kapatid, keep the faith in Christ as a whole. Yung sa tutunay na diwa ng keeping the faith in Christ. Pag may dumarating na emergency, katok ka muna kay Kristo. Pagbubuksan ka niya, magpaalam ka muna kay Kristo. Kung ano ang gusto niyong Di ba sabi niya, trust in the Lord in chapter 3 verse 5 to 6 ng Proverbs,
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Hindi ka mapapahiya, hindi ka mapapahamak kung ipagkakatiwala mo kay Kristo. Kung sakali man pinagkatiwala mo kay Kristo at nag-fail, kasalanan ni Kristo yun. At hindi ikaw dahil pinagpaalam mo sa Kanya. Pero hindi, never na nagkamali ang Panginoon. He is perfect. Amen? Hindi siya nagkakamali. Kaya kinakailangan, upang hindi tayo magkamali, yung His plans, He's greater than our plans. Kaya, ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. Number 1, sabi, keep the faith in Christ. And number 2, keep waiting, standing, fighting. Maghintay ka. Sabi niya, keep waiting, keep standing, manatili ka nakatayo, manatili ka lumalaban. Ganun po ang sinasabi. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatit kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Malaking bagay po ang paghihintay. Huwag magmamadali sa paggawa ng desisyon, sa pagpaplano. Hindi kinakailangan nagmamadali. Kinakailangan ang paghihintay. Alam niyo po ba si David? Inanoint siya ni Prophet Samuel para maging hari. Nung binuhusan siya ng langis, inanoint siya ng langis ni Prophet Samuel, naging hari ba kagad? Sa diwa, oo, pero sa actual, naging hari, hindi. Sa hari kasi doon si Saul. Pero nangailangan pa siya maghintay ng how many times, how many years naghintay pa siya. At the same time, naglingkod pa siya kay Saul. Sa larangan ng pakikibaka, sabi nga, ang nagapi ni Saul ay 1,000,000, subalit kay David ay 10,000. Kaya sabi niya, nagkaroon ng inggit si King Saul doon. Sabi niya, parang kulang na lang sabihin nila na siya maging hari. Dahil doon, alam niyo po, ginawa ni King Saul, inusig niya si David. Inanoint na siya bilang hari si David Pero inusig niya pa rin, naghintay si David. Okay. Alam niyo po ba, sa larangan ng musika, pinagkalooban din siya ng talento. Tumutugtog si David. At nawawala yung masamang espiritu kay Haring Saul dahil inaalihan siya ng masamang espiritu. At pagkatapos, alam niyo ginagawa, hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, sinibat niya para patayin si David, pero hindi nangyari namatay. No? Ang sinasabi ko po rito, mga kapatid, kahit na siya ay inanoint bilang hari, naghintay po siya, naglingkod. At the same time, lumaban. Kaya mapalad yung mga taong matyagang naghihintay. Blessed, sabi, mapalad ang taong matyagang naghihintay. Sabi, because opportunity comes to those who patiently wait. Diba? Maghintay tayo. Keep waiting. So, ito po yung 2 pangunahing importanteng bagay upang manatili kang hindi gumigip up, hindi sumusuko. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, sabi niya, ang taong may pag-ibig ay matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Bunga ng katatagan ay pananagumpay. Maging matatag ka. Minsan, ang pagsubok sa atin, parang tingin mo, parang mas mahirap pa sa naranasan ni Job. Pero, iba't ibang nararanasan nating mga pagsubok Pero kinakailangan lang, lagi ka nakatayo. Kung talagang hindi mo na kaya, bigay mo sa Panginoon. Panginoon, itong pagsubok na to, ibinibigay ko sa kamay mo. Tatanggapin naman ng Panginoon yan Na-experience ko na po yan. At ora mismo, kumilos ang Panginoon na-share ko na po sa inyo to. At the same time, narinig niyo na po ito.
In our application, sabi niya, God keep telling us not to give up. Lagi tayong pinapaalalahan ng Diyos. Magpakatatag ka, magpakatibay ka, maging matapang ka, lumaban ka. Yan ang mga paalala ng Diyos sa atin. Dahil ang pagsubok ay tuloy-tuloy na dumarating sa buhay natin. Kinakailangan. Hindi naman gusto ng Diyos. Hindi naman gusto ng Diyos na nakikita niya nahihirapan ka. Remember, anak ka ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na nakikita nahihirapan ka. Pero He allows these things to happen. Katulad ng pag-allow niya kay Kristo sa anak niya, sa bugtong anak niya. Yung bugtong anak niya ay nakapako sa krus. Nililibak, minamaliit, hinahamak ng mga religious people. Dinuduraan. Nakikita ng ama. Ano ginawa niya? Wala siyang ginawa. Kasi alam ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, proseso yun sa pagliligtas sa atin. Ganon din sa atin. Hindi gusto ng Diyos na nakikita niya nahihirapan tayo. Amen? Gusto ba ng Diyos na hirapan pa tayo? Di ba hindi naman? Amen po ba? So ganito po. God keep telling us not to give up. Ito yung pangako niya, yung ating teksto, don't be afraid, for I am with you. Huwag kang matatakot, gaano mang kalaki ang pagsukot. Si David, napakaliit niya, paslit pa. Ang kalaban niya, higante. Ang laki pa ng katawan. At the same time, ang bibigat ng mga armor, si Goliath. Pero hindi natakot. Bakit? Kasi pinanghawakan niya, kasama ko ang Diyos. Paano niya nakumbinsi yung hari? Alam niyo ba yung hari? Inahamon ni Goliath, sabi niya, kung sino yung mighty warriors niyo, laban niyo sa akin. Kung sino manalo, aalipinin namin yung matatalo. Sabi niya. Even, alam niyo po si Haring Saul, napakatangkad din yan. Pero hindi siya lumalaban dahil alam niya yung galing ng kalaban. Alam niya, hindi siya uubra. Pero minsan merong isang batang paslit na lumaban, na humarap sa kanya, sabi niya, ako po ang lalaban, si David. At sabi ni Saul, sa bata mong iyan, lalaban ka. Opo, paano mo makukumbinsin na ikaw nga ang pwede lumaban? Sabi ni David, alam niyo po, ako may kawan. May alaga akong tupa. Kapag ang tupa ko ay inaagaw sa akin ng mga oso, ng mga lobo, o ng mga leon, inaagaw ko to. Nilalabanan ko sila. At dahil ang Diyos ay nasa akin, lagi akong nagtatagumpay. So, madaling salita, nakumbinsi niya yung hari. Kahit na alam ng hari, ang stake doon, pagiging alipin nila pag natalo sila. Pero pinahintulutan niya. Sabi niya, sige, isuot mo itong mga armor ko. Hindi na po kailangan dahil mabigat. Ito lamang po 5 klaseng makikinis na bato ang kailangan ko. At lumaban siya kay Goliath. Isang bato pa lang, patay na kagad si Goliath. Sino ba ang pumatay kay Goliath? Si David? Hindi, ang Diyos. Ginamit si David at ang bato na yun para bumaon sa noo ni Goliath. Dito sa atin, gaano mang kalaki ang pagsubok na nararanasan mo, mas malaki dyan ang Diyos. Amen? Nakikinig pa po ba kayo? Alam niyo po, kahit gaano kalaki ang pagsubok na kinakaharap natin, mas malaki ang Diyos natin. Kaya kinakailangan pagtiwalaan natin ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, don't be afraid, for I am with you. Pangalawa, don't be discouraged, for I am your God. Huwag kayong masisiraan ng loob. Ako yung Diyos niyo. Kung akong lumikha sa inyo, ako rin na lumikha sa kanila. Ang gusto lang ng Diyos, harapin lang natin. Siya naman ang lalaban eh. For the battles is the Lord's, not us. Hindi tayo. Ang Diyos ang lalaban. All we have to do is keep on waiting and receive the victory in our life. Yun ang gusto ng Diyos. I will strengthen you and help you. Palalakasin kita. Tutulungan kita. Di ba? Napakagandang pangako ng Diyos. Palalakasin kita. Tutulungan kita.
Ang Diyos, never na nagsinungaling. Bawat sabihin ng Diyos ay katotohanan. Kung ang pangako niyang ito ay binitawan niya sa atin, totoo yun. Ako ang inyong Diyos. Palalakasin kita. Sabi, tignan po natin, no? When we feel we're all alone, yung minsan dumarating sa buhay natin, we feel tayo na lang mag-isa. Parang nag-iisa ka na lang, wala ka ng kasama, iniwanan ka na ng mga kasama mo. When we feel we're all alone, God is with us. Amen? Hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Dumarating sa punto ng buhay natin nung kami ay nagpapatuloy pa sa fellowship namin sa Sofitel na Westin po nung araw. Meron kaming prayer meeting doon at ako yung leader ng prayer meeting. Minsan dumarating yung time na ako na lang ang prayer warrior doon. Pero tuloy pa rin ako Hanggang sa may dumarating ng mga prayer warriors. At nagpatuloy pa rin ang gawain. Hanggang ngayon, alam niyo pong sarado na ang Sofitel. Pero tuloy-tuloy pa rin yung Philippine Plaza for Jesus Fellowship. At nagpapatuloy pa rin. Ganun di ba? Kasi siya nagsimula. Siya magtatapos. Dito rin sa church natin. Siya nagsimula. Siya rin ang magtatapos. Amen? Amen po ba? Isa nga po malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. When we feel we're all alone, God is with us. When we feel like we're giving up, look up. Kung feeling mo, Lord, suko na ako. Ayoko na rito. Gusto ko na pong ibigay ito sa kanila. When you feel like giving up, look up, tingin ka sa taas. Gusto mo po ba gumibap ako, Lord? Sabihin sa'yo na, Lord, harapin mo. Dahil ang Diyos natin never na gumib up. Tandaan po natin, harapin natin. When we all see is total darkness in our life, anong dapat mong gawin? Close your eyes and you will see the light. Totoo yan. Kaya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 sabi, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. Diba? Yung mga nararanasan natin yan, pagsubok na yan, momentary lang yan Hindi yan, buong buhay mo pagsubok mararanasan mo. Narating din sabi nga diba, gulong ng palad, hindi ka laging nasa ilalim, darating yung time, umiikot yung gulong, napupunta ka rin sa ibabaw. Kaya, all you have to do is keep on waiting. Laban lang. So, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, kanina lang po na message kasi hindi ko po nailagay rito, sabi niya. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi niya, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ang sabi po rito, trials or temptation is common. Pag sinabing common, normal lahat. Para lahat makakaranas. It is normal to mankind. Trials or testing is trials. Testing or trials are common to mankind. Alam nyo, meron tatlong E rito sinabi rito. Ano yung mga tatlong E na word na kinakailangan dito, na sinabi rito, no one is exempted sa pagsubok. No one is exempted. Even Christ Himself, nung siya'y nagkatawan tao, nakaranas ng pagsubok. No one is exempted. Everyone is a target. Tignan niyo yung katabi niyo. Target yan ng pagsubok. Yan. Mga tingnan niyo, sige po, target yan ng pagsubok. Ngayon sabi niya, ang pagsubok, kapag dumating sa'yo, no exemption, no? Pag dumating sa'yo yung pagsubok, endure. You can endure, but don't give up or lose hope. Kaya mo itong tiisin.
Kasi alam ng Diyos, sabi niya, walang pagsubok na hindi dumaan sa inyo na hindi nyo kaya. Alam ng Diyos, kaya nyo yan. Alam ng Diyos yung kapasidad natin eh. Ngayon, kung alam niya yung kapasidad natin, kapag alam niya yung mabigat na di natin kakayanin, bakit niya ipapahintulot na mapa sa atin? Hindi niya gagawin yun. Kaya nga po, no, you can endure, but don't give up. Alam niyo po, sabi, kailangan, kapag dumarating yung pagsubok sa buhay natin, kailangan natin tiisin. Kung paano natin natitiis yung init ng sikat ng araw sa katanghalian, ganun din dapat doon natin tiisin. Kung paano natin tinitiis yung mga kahit signal number 5 ng mga bagyo sa buhay natin, dapat din daw natin ganun tiisin ang pagsubok na dumarating sa atin. Bakit? Dahil kasi kung walang pagtitiis, anong mapapala natin? Yung pagtitiis na yun ang magpapabuti po sa atin. Even Christ Himself, nagtiis. Nagtiis siya sa mga kasama niya, sa mga taong humahamak sa Kanya. Tiniis niya yung hirap, pasakit na naranasan niya. Yung bumubuhat lang sa'yo sa buong pagkatao mo, yung tatlong pako lang, yung bumubuhat sa'yo. Gaano kaya kasakit yun? Di ba? Tiniis niya ang hirap, ang kirot na yun para po sa atin. Upang tayo ay umasa at magtiwala sa Kanya. Sabi po, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Sabi niya, hindi daw, napakatapat ng Panginoon, hindi niya tayo susubukin ng higit pa sa ating kakayanan. Kaya lahat ng mga nararanasan natin pagsubok, alam ng Diyos, kaya natin yan. Isip lang natin na nagsasabi, hindi na natin kaya ito. Ayoko na. Hindi. Kasi bakit? Mayroong participation doon yung demonyo. Binubulungan ka niya. Umalis ka na kasi dyan. Umalis ka na. Pero sa totoo lang, kaya alam ng Diyos, kaya mo yan, manatili ka. How can we, sabi po, number 3, yung letter E, sabi niya, number 1 is, no one is exempted. Number 2, you can endure. Number 3, sabi, you can escape. Meron palang daan para makatakas sa pagsubok na to. Paano? Sabi niya, there is a way out. He will also provide a way out. Meron din palang exit. Kung yung fire may exit, itong pagsubok may exit din. Kaya nga kinakailangan, paano mo madadaanan yung escape na to, yung exit na to? Itiwala natin sa Diyos. Hayaan natin yung Diyos ang humaharap sa pagsubok na to na nararanasan natin. Sabi, yung time na yun, sabi ko, Lord, yung pagsubok na to na nararanasan ko, ibinibigay ko sa kamay mo. Ibigay natin sa Kanya. Kasi nilikha tayo ng Diyos para maging masaya. Kung hindi mo na nararanasan yung saya, hindi nagugustuhan ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos, masaya tayo. At kung merong bagay na hindi nakakapagpasaya sa'yo, yung bagay na hindi nakapagpapasaya sa'yo, ibigay mo sa kamay ng Diyos at papalitaan niya ng kasiyahan niyan sa buhay mo. Sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano ba testimony ng buhay mo? Paano ba na-encounter si Christ? Di ba, nung naranasan nyo lumapit kay Kristo at nagpagkaisa kayo sa Kanya, naranasan nyo yung galak, yung saya sa puso nyo, dahil ang Panginoon, hinayaan nyo ang Panginoon na lumuklok sa trono ng inyong mga puso. At dahil doon, naranasan nyo yung kagalakan. Iba yung kagalakan. Kaya sabi ng Lord, ano man nararanasan nyo? Kalungkutan, mabigat na pagsubok, suliranin, panggigipit, kagipitan, persecution, lumapit lang tayo kay Kristo. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi niya, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahan ang bigay ng Diyos sa atin. Sa Santiago chapter 1 verse 4 sabi, kaya tiisin nyo
ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Tiisin ninyo ang mga pagsubok na nararanasan ninyo. Kaya niyo pa po ba magtiis? Ayun po. Sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kind. Life is full of trials. And also sa Exodus chapter 14 verse 14, sabi, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Diyos ang lalaban para sa inyo. Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. In our conclusion po, God allows testing to deepen the root of our faith in God. Amen po ba? Para daw lumalim yung ating ugat sa lupa. Dahil pag dumating yung malakas na unos, dahil sa lalim ng ugat natin sa lupa, mananatili tayong nakatayo. At ang lalim ng ugat natin sa lupa ay yung pagharap natin sa mga pagsubok na nararanasan natin. God will wipe every tears in our eyes. Pangako niya to. Sabi niya sa Psalms chapter 30 verse 5, yung kinakanta natin to. Though the sorrow may last for a night, His joy will comes in the morning. Di ba? Yan yun eh. Pero in this, sabi niya sa Psalms chapter 30 verse 5, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sabi nga ng kumanta ng si Rico J, yung umayapan, sabi niya, may bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. May bukas pa. Laban lang. Tayo lang tayo. Keep moving. God's favor lasts a lifetime. Yung kagandahan loob ng Diyos sa atin, tumatagal ng habang panahon. Habang buhay. Kaya, giving up is not always the solution. Huwag niyong ilagay sa isip ninyo na susuko kayo. Alam niyo dito sa church, ang dami po nating mga miyembro na umalis na dahil sa hindi nila nagustuhan, pero di ko naman sinasabi, sumuko na rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. Nasukuan nila ang makasama tayong lagi. Katunayan, 2 na lang kami ni Pastora Elsa nandito. Yung mga kasama namin, nangawala na lahat. Bakit? Kasi meron silang sariling desisyon. Naintindihan naman natin yun. But the thing is, nawawala yung essence ng bakit nilagay tayo ng Diyos dito. Bakit tayo pinagsama-sama ng Diyos dito? For what? Iba't iba pinanggalingan natin. Iba't iba pinagbuhatan natin. Pero ba't nagsama-sama tayo rito? Ang Diyos ang nagtipon-tipon sa atin dito. Kalungkot lang isipin, pero merong umaalis. Bakit? Okay, naintindihan natin, gusto nila yun eh. But the thing is, I would like to encourage each and every one of you, mga kapatid. Hanggat hindi sinasabi ng Diyos sa inyo na umalis kayo, huwag kayong aalis. Manatili kayo dahil pangako ng Diyos yun eh. Manatili kayo. Dahil pag sinabi ng Diyos, meron siyang reward kapag nakita niya, nagpatuloy po tayo. Keep moving. Paano kung hindi na tinuloy ni Kristo? Kung si Jesus, hindi niya na tinuloy yung pagkakapako sa krus. Nung nasaktan siya, nang napako sa, ayoko na, sige na, kayo na lang dyan. Paano kung hindi tinuloy ng Panginoong Jesus? Yung pagkakapako sa kanya sa krus. Ano tayo ngayon? Nga. Ano tayo? Di ba? Pero, tinuloy pa rin ng Panginoon ang kanyang misyon na mapako sa krus at mamatay doon sa krus. At pagkatapos, bago mamatay, sinabi niya, it is finished. Tapos na. Natapos niya ang proseso ng pagliligtas sa atin. Nabayaran na niya ang kasalanan nating lahat.
na tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi po rito in our encouragement po, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo nakatuyo, maaari ko po bang hilingin tayong lahat ay yumuko? At habang tayo naman ay nakayuko, damahin natin ang presensya ng Diyos sa ating piling. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. And let us allow the music ministry na tayo itugtugan habang tayo ay nananalangin. Hallelujah. Glory, glory to you, Lord God. Ano ba ang nararanasan natin ngayon, mga kapatid? Tayo ba ay napupuno na ng pagsubok sa buhay? Kaya mo pa ba harapin ang pagsubok na ito? Ano ba ang pagsubok ang nararanasan natin ngayon, mga kapatid? Isa lamang ang pinakasolusyon. Ipagkatiwala natin ito sa kamay ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Habang inaawitan tayo ng music ministry, damahin natin ang sinasabi sa awitin. Glory, glory to the Lord God. Hallelujah, Lord. Mga kapatid, sa mga oras na to, ano man yung nararanasan natin ngayon, kagipitan, hirap, conflict, idulog natin ito sa Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay naghihintay lamang sa atin na tayo ay lumapit. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Panginoon, sa mga sandaling to, ang aming mga puso ay idinudulog namin sa iyo. Durugin mo po ito, Panginoon, upang handa po kaming ito'y madurog at muli mong buuin ng ayon sa iyong kalooban, upang ang mga impurities dito ay tuluyan ng matanggal, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, glory. Oh, purihin ka, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord God, wala kami sinusukuhan. Anumang uri ng pagsubok na aming nararanasan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Panginoon, kami ay humaharap minsan pa sa iyong kadakilaan, Lord. Tulad nga po ng aming tema ngayon, O Diyos, never give up. Hindi po kami susuko, Panginoon. Ano man ang nararanasan namin sa mga sandaling ito, kalungkutan man, kahirapan, O Diyos, pagtitiis, O Lord God. Panginoon, ito'y aharapin namin ang buong pagtitiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Hawak mo ang aming mga buhay. Hawak mo ang aming kapalaran. Hawak mo, Panginoon, ang sitwasyon. Kaya ang lahat na aming nararanasan sa mga oras na ito ay ipinagkakatiwala namin sa iyo, Lord God. But this time, Lord, kaming lahat ay sumusuko sa iyo, O Diyos. Ikaw lamang ang aming sinusukuan, O Lord God. Isinusuko namin ang buong pagkatao namin, ang personality namin, Lord God. Kung ito man ay napuno ng pride, Lord God, isinusuko namin ito sa iyong kamay, O Diyos. Isinusuko rin po namin, Panginoon, ang kawalan namin ng pagpapahalaga sa iyong salita. Isinusuko po rin namin, Panginoon, ang masamang ugali po namin upang mapalitan ito ng mabuting pagkatao, Lord God. Sapagkat ikaw ang nagsabi, ang sino mang nakipagkaisa sa iyo ay siya ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, Lord. Salamat po sapagkat binago mo po kami, Panginoon, dahil sa pagsuko namin sa iyo, Lord. Oh, maraming po salamat, O Diyos. Dalangin namin ang katatagan, ang pagtiyatiyaga, ang pagtitiis ay patuloy na dumami pa sa aming mga buhay upang sa gayon, O Diyos, maranasan namin ang pagpapala sa likid na ito. Ikaw po lamang ang aming pinupuri, sinasamba, dinadakila sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen, Amen.